Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng Miyerkules sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay muli, gaya ng aking paalala, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala. At kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat dudulog tayo sa salita ng Diyos. Kung hindi man maganda ang iyong nararanasan sa mga sandaling ito, sa larangan ng pananalangin na mamaya ay gagawin natin, maihahaing natin anuman ang ating damdamin at tayo ay mag-aalay pa rin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Kaya halika, samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw na ito, tayo ay nasa ika-5 kabanata na sa aklat o sa sulat ni Pedro, sa unang sulat ni Pedro sa mga mananampalataya. Pag-aaralan natin ang patungkol sa labis na pagkabalisa na maaring mauwi sa pagkaawa sa sarili. Ano ba dapat ang ating dapat gawin upang ang ganitong damdamin ay alisin natin sa ating isipan. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, kami po ay muling dudulog sa inyong salita. Sa maraming pagkakataon, kami po ay inyong pagpalain. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaibigan, ano ang pahayag ni Pedro patungkol sa labis na pagkabalisa na maaring mauwi sa pagkaawa sa ating sarili? Halimbawa, kung sa ating pakiramdam ay may kawalang tulong na maaasahan, ano ang paalala ng apostol? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang dun sa unang sulat ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 5 na tayo. Tutunghayan natin ang verses 6 to 11. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 7 lamang. Ngunit bago natin tunghayan ang talata 7, 1 Peter chapter 5 verse 7, alam mo, isang napakagandang reference verse ay makikita natin sa aklat ng awit. In the book of Psalms, chapter 40 verse 1, sabi nga rito, no, ano ang nagbigay katatagan kay David sa kanyang naranasan? Wika nga ni David, ako ay naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. He heard my cry. Nakararanas ka ba na para bang ikaw ay naaawa sa iyong sarili, dala ng iyong kalagayan? Tunghayan natin ang paalala dito sa nabanggit ko kanina. 1 Peter chapter 5, ganito ang ating mababasa sa talata 7. Sabi rito, no, ibigay ninyo sa Kanya ang lahat ng pinoproblema ninyo kasi concerned siya sa inyo. Kung iisipin mo, no, kaibigan, sa talatang ito ay agad nating makikita na anuman
ang pananaw natin sa ating suliranin, may Diyos na nakaaalam ng ating kalalagayan. Alam mo, sabi nga rito, no, doon sa binasa natin, no, ang pagiging concerned ng Panginoon, ito ay nangangahulugan na kanyang tutugunan anuman ang ating nararanasan. Alam mo, ang Diyos ay maawain at yan ay alam natin at hindi niya tayo pababayaan. Isa pa, sa mga katangian ng Diyos, ang pagiging mapagkalinga ay maaasahan natin. Sabi nga ni Pedro at tayo ay kanyang hinihikayat na ibigay sa Diyos anuman ang bumabagabag sa atin upang nang sa ganon ay hindi tayo makaranas na para bang tayo ay naaawa sa ating sarili. Alam mo kaibigan, likas sa tao ang makaramdam ng ganito, yung maaawa ka sa iyong sarili. Ngunit bilang mga mananampalataya, hindi dapat ganito ang ating damdamin sapagkat tayo ay nagpapakita lamang na tayo ay mapagmataas at para bang wala na tayong pag-asa. Dapat hindi ganito ang nararanasan ng isang tunay na mananampalataya. Hindi dapat kinaawaan ang sarili. Kaibigan, kung makaranas man tayo ng awa sa sarili, dahil na rin sa ating kalagayan, nagpapahiwatig nga ito na tayo ay bigo sa mga kapamaraan ng ginagawa natin upang bigyan lunas ang ating mga pinagdaraanan. Sa halip na tumingin sa Diyos, sa ating mga nararanasan ay umahanap tayo ng panandaliang lunas sa ating mga pangamba o suliranin. Maaring tayo ay umaangal sa harap ng Diyos at maaring nagpapahiwatig sa Kanya na tayo ay para bang nakakalimot na siya sa atin. Alam mo, pagka ganito ating nararamdaman, iniisip natin, nakakalimot na ata ang Panginoon. Alam naman natin na hindi yun mangyayari. Alam mo, ito ang karanasan ng ibang mga tauhan sa Biblia. At ito ay hindi tayo ligtas dito maging sa ating kapanahunan. Alam mo kaibigan, ang ganitong damdamin, yung para ba tayong naaawa sa ating sarili, ito ay kapahayagan na isinasantabi natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at kung ano ang kanyang magagawa sa ating kalagayan. Alam mo, ang makaramdam ng awa sa sarili, ito ay pagpapakita ng pagiging makasarili. Selfish, ika nga. Bakit? Kasi para bang wala ka na bang maaasahan tulong at ikaw ay talagang nawawalan na ng pag-asa. Kaibigan, kung tayo man ay nababalisa, at hindi natin kaagad isinasangguni sa Diyos ang ating nararamdaman, ito rin ay kapahayagan nga, nabanggit ko, ng pagiging mapagmataas. Huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay mapagkalinga. Sabi nga, concerned. Kaibigan, huwag rin nating kalilimutan na ang ating kumpiyansa, ang ating tiwala or confidence ay batay sa katotohanan na tunay ang pagkalinga sa atin ng Diyos. At tulad ng kanyang pangako ay hindi niya tayo pababayaan anuman ang ating nararamdaman. Sa Panginoong Diyos nakasalalay ang lahat ng tugon sa lahat ng ating pagkabalisa. Kaibigan, tayo nga ay inuutusan na ilagak lahat ng ating pagkadinasihan. Kung tayo ay merong discontent, kung tayo ay nasisiraan ng loob, our disappointments in life, halimbawa, kawalan ng pag-asa o kaya despair at paghihirap, yung mga sufferings, kaibigan, sa Panginoon natin yan ialay at lubos tayong magtiwala at tayo ay magpakita ng kababaang loob sa kanyang harapan sapagkat alam natin at tayo ay pinaalalahanan na tayo ay kanyang kinakalinga. Tayo ay magpasakop sa kanyang kapangyarihan sapagkat kung ito ay ating gagawin, tayo ay makararanas ng tagumpay sa ating mga pakikibaka. Alam mo kaibigan, tulad ng ipinamalas ni Hana sa kanyang karaingan, ang kanyang halimbawa sa Lumang Tipan, ito ay isang magandang patotoo ng kanyang buong pananalig sa Diyos.
Kung ang dahilan, kaibigan, ng iyong kawalang pag-asa o awa sa sarili ay kasalanan, halimbawa, lumapit ka sa Panginoon at humingi ng tawad. May kasiguruhan ng pagpapatawad sa isang tunay na nagsisisi at may kalakip na pagpapala ang kanyang muling panunumbalik. Alam mo, may mga ilang tauhan sa salita ng Diyos ang nakaranas ng kawalan ng pag-asa dahil sa kanilang kalagayan tulad ni Elijah, tulad ni Moises at marami pang iba. Ngunit alam mo kaibigan, tulad ng kanilang halimbawa, sila ay nanangan sa pangako ng Diyos at sila nga ay nagkaroon ng kapahingahan. At ganito ang ating gawin. Kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan anuman ang ating nararamdaman, anuman ang ating pangamba, anuman ang halimbawa ay nagdudulot sa atin ng kawalang pag-asa. Tandaan natin, bukas ang paanyaya ng paglapit sa Diyos at ito ay hindi na natin dapat ipagpaliban. Kaibigan, tayo ay pinaalalahanan kung nais mong mapawi ang kabagaban at magkaroon ng kapayapaan at kapahingahan sa iyong pinagdaraanan, ilagak mo ang lahat sa ating Panginoon. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Ako po si Pastor Mar Bagkus ng Jesus Our Blessed Hope Christian Church ng Antipolo. Ating pong sama-samang ilapit sa Diyos ang ating mga kabataan. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, inilalapit ko po sa iyo ang aming mga kabataan. Dalangin ko po o Diyos na sa panahong ito ng pandemya ay ahangarin po nila na higit na makilala ka at sundin ang iyong kalooban. Nawa po sa kabila ng limitasyon ng kanilang pagkilos ngayon, masumpungan mo po sila na pinahalagahan ang pagsamba sa iyo sa iba't ibang kaparaanan. Tulungan mo po sila, Panginoon, na hangarin na lubusan pahalagahan ng iyong salita at sundin ang iyong kalooban. Tulungan po sila na hangarin na lalo pang lumago sa pagkakilala sa iyo. Nawa sama po sila naroon ay hindi po nila ikakahiya na ibahagi at panindigan ang kanilang pananampalataya sa iyo. Panginoon, bigyan mo po sila ng pagnanais na ang kanilang lakas, talino, kaloob at mga kakayahan ay magamit nila sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po sila, O Panginoon, na maging masunurin sa kanilang magulang, guro at mga nasa kapangyarihan. Sa panahong ito ng maraming hamon na hinaharap ang aming bansa, akayin po sila na maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Sa panahong ito na maraming kahirapan at tukso, amin pong dinadalangin na tulungan mo po sila na magtagumpay. Dalangin ko po na ngayon pa lamang ay mangarap na po sila na maghanap at manalangin ng tamang kapare sa buhay upang makapagtayo sila ng makadiyos na pamilya. Nawa po ay tulungan po sila na maging pag-asa ng aming bayan ngayon at sa mga darating pang panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw po ng Miyerkules, February 24, bago lamang po tayo magtapos dito sa ating programang Hardin ng Panalangin, muli tayo po ay mamamagitan sapagkat may kahilingan po ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Hali po kayo, samahan niyo ako at manalangin tayong sabay-sabay sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, maraming salamat po. At napakaganda, Panginoon Diyos, nang kami po ay nakadudulog sa inyo sa larangan ng pananalangin. Maging ang pamamagitan po namin para sa mga taong malalapit sa amin at maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon po, O Diyos, ng katugunan ayon sa inyong layon at panahon ang aming pong mga ihahaing. Nananalangin po kami para kay kapatid Didi Healing from COVID-19. Yan po ang kanyang hinihiling sa inyo, Panginoon. Naway ipagkaloob mo ang kagalingan from COVID-19. Yan po ang idinudulog ni kapatid Didi. Kay kapatid Uma
Teresa and Ronel. Sila pong tatlo ay nananalangin ng complete healing sa kanila pong karamdaman. Naway maramdaman nila ang inyo pong espesyal na presensya sa kanilang kalagayan. Healing naman po from fatty liver. Yan po ang kahilingan ni kapatid Danilo. Healing from breast cancer, at yan po ang pagdulog sa inyo ni kapatid Rose sa mga sandaling ito. Panginoon, naway magkaroon ng kapahingaan si kapatid Rose at ipagkaloob mo ang kagalingan from breast cancer. Sa tatay naman po ni Cyril na nagkaroon po ng mild stroke, naway Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ni Cyril upang maibsan ang pag-alala ng kanilang pamilya sa nangyari po o kalagayan ng kanilang mahal na ama na nagkaroon po ng mild stroke. Si kapatid G, protection and good health sa kanyang buong sambahayan. At ganun din po si kapatid Kaloy. Siya po ay nananalangin ng proteksyon sa anumang larangan. Naway ito po ay kanyang maranasan. Ang Bethel Temple po at ang mga naririto na kapatiran ay nananalangin po na pagpalain mo ang kanilang ministeryo. At alam ko, O Diyos, na ipagkakaloob mo ang pananalangin ng mga nangangasiwa o mga kapatiran diyan po sa Bethel Temple. At para po kay kapatid Rochelle at Mary, protection, guidance, and financial provision. Yan po ang kanilang idinudulog sa inyo. O Diyos, narinig mo ang pananalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Naway ito po ay inyong ipagkaloob sa kanila ayon sa inyong layon at panahon. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa ganitong uri ng damdamin. Yung para ba tayong naaawa at nawawalan ng pag-asa, tayo ay pinaaalalahanan dito sa Kabanata 5 sa unang sulat ni Pedro na ilagak natin ang lahat ng ating karaingan o anuman ang ating damdamin sa harap ng Diyos sapagkat tayo ay kanyang kakalingain. Sabi nga, the Lord is concerned. Yun ang sinasabi sa atin. Tayo ngayon ay manalangin at kaibigan, i-appropriate natin ang katangiang ito ng Diyos sa ating buhay. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Bigyan mo kami ng katatagan sa panahon, O Diyos, na kami po ay nanghihina. At sa mga sandaling ito, nag-aalay kami ng aming pasasalamat sa lahat ng inyong gagawin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muli nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala. Kaya't bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.